pagbati sa iyo na nakikinig ngayon para sa ating pagsisid. Ang pag-uusapan natin ngayon ay galing sa isang libro, From Seed to Harvest, Building Churches That Last, Grow, and Multiply ni Chris R. Villases. Mukhang interesting to. Oo. Bale, kumuha tayo ng mga sipi mula mismo sa libro. Ang misyon natin, himayin natin yung mga susi, yung mga pinaka-importante tungkol sa pagtatatag ng simbahan. Hindi lang basta pagtatatag, di ba? Tama. Hindi lang basta nagsimula. Yung tumatagal, lumalago. At ito yung parang highlight talaga yung nagpaparami, multiplication. Yun. Kasi madalas growth lang ang focus eh. Eksakto. Madalas, pag sinabing church planting, pagpapatayo lang o pagdami ng tao. Pero eto, iba yung diin. Hindi lang growth, kundi multiplication. Yun ang parang puso niya. Okay, simulan natin. Ano ba yung pinakapundasyon, yung core argument ng libro? Sige. Sabi niya, ang sustainable church planting daw, yung matatag, yung kayang magpatuloy, ito raw yung pinaka-epektibo at biblical na paraan para sa Great Commission. Makes sense. Pero, klaro siya, hindi lang ito pagdami ng miyembro sa isang simbahan lang. Ang focus, paglikha ng mga bagong fellowship, mga komunidad na malusog. Tapos, pinamumunuan ng mga taga-roon mismo, yung tinatawag niyang indigenous leaders. At importante, angkop sa kultura nila. Hindi yung parang template lang na galing sa labas. Oo, yun. Mahalaga talaga linawin yung pagkakaiba ng church growth at church multiplication. Kasi alam mo, madalas na pagpapalit yan. Paki-elaborate nga. Yung growth, yun yung nakikita mo sa numbers. Dami ng attendees, laki ng budget, ganda ng building. Okay naman yun, sign ng vitality, kumbaga. Pero hindi yun ang buong kwento ayon sa libro. Yung multiplication, eto yung isang simbahan, parang nagiging nanay, nanganganak ng iba pang simbahan. Gets. Parang organic? Oo, eto raw yung pattern na mas nakikita sa New Testament, lalo na sa Acts. Parang halaman, hindi lang tumataba, nagsasanga. Tapos yung mga sanga, nagsasanga ulit. Ganda ng analogy. Mas natural nga pakinggan. Sakto. At malaki ang implikasyon yan kasi binabago nito yung sukatan ng tagumpay sa ministry. Paano? Hindi na lang head count o laki ng offering. Yung tanong, mas nagiging, nakakapagparami ba tayo ng disipulo? Na gumagawa rin ng disipulo? Nakakapag-anak ba tayo ng leader na kayang mag-mentor ng iba pang leader? Nakakapagtayo ba tayo ng simbahan na kaya ring magtayo ng iba pa? Yung sustainability at reproducibility, yun ang nagiging focus. Okay, malinaw yon. Pero kasabay nung pag-highlight sa multiplication, meron ting malaking babala yung libro, di ba? Meron. Yung tinatawag niyang stagnation, pagka-stuck. Natatandaan ko yung sinabi niya sa preface, the greatest danger to the Great Commission is not opposition, it's stagnation. Medyo nagulat ako doon. Oo nga eh. Akala natin laging persecution ang number one threat. Yung nga, akala ko yun yung pinakamabigat. Pero sabi niya hindi. Mas delikado yung pagiging kampante, yung hindi na pag-usad. At pinaliwanag niya kung bakit. Kasi yung stagnation daw, parang sakit yan eh. Dahan-dahan, pero pinapatay yung misyon. Maraming pwedeng ugat. Tulad ng? Isa, yung nabanggit mo, komportable na. Yung okay na to, mindset. Pwede rin yung burnout ng mga leader. Totoo yan. Ubus na yung energy sa pag-maintain lang. Wala nang lakas para umabot sa labas o magsimula ng bago. Tapos, yung maling paggamit ng resources, pera, oras, talento, mas napupunta sa pangangailangan ng insiders kaysa sa misyon sa outsiders. Parang familiar yung senaryo na yan. Yung focus nasa loob na lang. Oo. Tapos idagdag mo pa yung cultural pressure minsan. Yung mas gusto yung stable, yung predictable, ayaw ng risk, ayaw ng gulo. Gusto maayos lang. So anong resulta nun, sabi niya? Ang ending, nawawala yung sigasig para sa misyon. Lumiliit ang impact. Nagiging parang holy huddle na lang at yung malungkot pa, nagiging dependent sa tulong galing labas. Lalo na kung yung nagtanim, hindi nagplano ng maayos na exit. Dito niya ngayon ikinumpara sa model ng Acts, tama? Eksakto.
Sabi niya, yung unang simbahan, hindi sila nag-focus sa pagpapaganda ng templo o pag-perfect ng rituals doon. Ang dating nila, isang kilusan. Movement. Oo, movement. Dynamic. Laging gumagalaw. Nagpapadala sila ng tao sina Pablo, Barnabas sa mga lugar na wala pang gospel. At yung tinatayo nila, hindi kopya ng Jerusalem Church, Ah, okay. kundi mga local na fellowship na rooted sa prayer, sa word, pero yung anyo, yung expression, angkop sa kultura. Corinto, Efeso, Filipos, hindi one size fits all. Yun pala yung susi sa organic multiplication. Parang ganun nga. Kasi kung masyadong institutionalized or foreign yung model, mahirap i-reproduce ng mga lokal gamit ang sarili nilang resources. Pero kung simple, Bible-based at culturally appropriate, mas madaling maipasa at maparami. Nagiging movement, hindi lang monument. Okay. So kung stagnation ng problema at aksang inspiration, ano yung solusyon? Ito na yung sustainable church planting. Ito na yung how-to ng libro, parang ganon. Oo, ito na yung framework niya. At may mga prinsipyo ito. Una, hindi lang ito basta galing sa hangin. Pinag-iisa nito yung teolohiya, bakit natin to ginagawa, at yung aral mula sa kasaysayan ng missions. Theory and practice. Pinagsama. Pangalawa, hindi ito bara-bara. May phases, may yugto. Bawat isa may layunin. Mula preparation, Paghahanda. oo, paghahanda ng sarili, ng team, pag-aaral sa lugar. Tapos proclamation, discipleship, formation ng local church, multiplication, yung crucial part. Ito na yung pag-anak. Yun na nga. Tapos exit, yung planadong pag-alis ng planter at sustainment para masigurong tuloy-tuloy. Mukhang kompleto nga. Pero yung multiplication at exit phase, parang hindi laging napag-uusapan yan sa usual na church planting seminar, no? Lalo na yung exit strategy. Oo nga eh. Kadalasan parang ang goal, manatili yung planter dun forever. Di ba? At dyan nga, iba to. Kasi pangatlong katangian, ang focus ay reproducibility. Ang tunay na sukatan daw, hindi lang gaano kalaki yung naitatag mo, kundi kung kaya ba nitong magparami pa. Okay. Kaya yung exit ng planter, hindi abandonment. Strategic to, intentional, para bigyang daan yung local leadership at ownership. Paano to nagiging praktikal? Dito pumapasok yung ikaapat na katangian. Puno ito ng mga practical, field-tested tools. Hindi lang konsepto. May mga guides, prayer maps, discipleship materials, leadership plans. Halimbawa, paano mo tuturuan yung bagong mananampalataya? May 6-week obedience discipleship plan. Paano ka gagawa ng evangelism strategy? May template. Ito yung nagbibigay laman sa framework. So, what, why, at pati how? At nabanggit mo rin yung cultural adaptation kanina. Kasama din ba yun? O, panglimang katangian, contextual sensitivity. Kinikinala nito na kahit isa ang ebanghelyo, yung anyo ng simbahan, yung methods, kailangang umangkop sa kultura. Hindi dapat ikompromiso yung truth, pero yung paraan dapat angkop para maging tunay na indigenous. Taal sa lugar. Tama. At pang-anim, kaugnay ng exit ay yung etika sa multiplication at exit. Dapat malinaw ang usapan, maayos ang turnover. Ang goal, palakasin yung local church, hindi pahinain o iwan ng bitin. Kailangan ng wisdom at humility mula sa planter. Yung indigenous leadership at wise exit, parang ang critical nito. Pero paano nasisiguro na hindi nga magiging abandonment yung exit? Ano yung safeguards? Magandang tanong. Dito pumapasok yung mga biblical basis tulad ng Titus 1.5:16. Inutusan ni Pablo si Tito na mag-appoint ng elders sa bawat bayan. Hindi si Tito ang nanatili. Ah, oo. Timothy 2:2, yung pag-entrust sa faithful men who will be able to teach others also, 4 na henerasyon ng pagpapasa. Wow. Ang susi raw hindi lang basta appoint, intentional na mentoring at equipping ng local leaders habang nandun pa yung planter. Dapat may malinaw na criteria kung kailan mature na yung leadership at yung church. Kakayahang mangaral, mamuno, magdisiplina, mag-manage ng resources. Yung wise exit ay proseso.
hindi biglaan. Pinaplano kasama ang local leaders. Para hindi mabigla. Oo. Tinitiyak nito na ang pag-alis hindi pagbagsak ang resulta, kundi lalo pang paglago. Nagiging self-governing, self-supporting, self-propagating. Mawawala yung dependency syndrome. Malino yun. Mas sustainable nga. Ngayon, para kanino ba tong libro? Sino yung target audience? Malawak daw. Siyempre, una yung mga church planters mismo, lalo na sa cross-cultural settings. Yung mga nasa field. Oo. Pangalawa, yung mga mission agencies at sending churches para ma-evaluate at ma-improve nila yung strategies nila. Pangatlo, at ito, para rin daw sa mga pastor ng mga established churches. Para sila makaka-relate. Para daw matulungan silang magkaroon ng multiplication culture sa loob ng congregation nila. Hindi lang nakafocus sa sariling growth, kundi sa pagpapadala, pagsisimula ng bago, baka satellite campus o house church. So hindi lang para sa nagsisimula, pati yung matatagal na. Oo, kasama rin yung mga theology students na nag-aaral ng missiology. At panghuli, mga Christian leaders in general na naghahanap ng mas malinaw na proseso at nasusukat na resulta. Marami-rami din pala. Kaya kung ikaw na nakikinig, nasa isa ka sa mga grupong to, ang pangako ng libro ay bibigyan ka ng biblical confidence, clear strategy, practical skills, models, at resilience. Ang tanong para sa'yo, saan ka dito at paano kaya makakatulong sa'yo ang mga prinsipyong to? At yung isang malakas na idea na parang payong sa lahat ng to, yung pagiging movement not a monument. Pwede mo bang i-explain pa to? Anong itsura ng movement versus monument church sa practical na buhay? Magandang pag-isipan yan. Yung monument church parang naging institution na lang. Pwedeng malaki, maganda ang building, maayos ang programa, pero nakafocus na lang sa pag-preserve ng status quo, ang success, stability, yung hindi pagbabago. Nagiging inward-looking. Parang bantayog nga, magandang tingnan, pero hindi na gumagalaw, hindi na lumilikha ng bago. Static. Oo, static. Yung movement church naman, dynamic. Buhay na organismo. Flexible, madaling umangkop, ang focus na sa labas, sa pag-abot, paggawa ng disipulo, pagpaparami ng leader at community. Hindi takot sa risk para sa misyon. Mas mahalaga ang faithfulness sa misyon kaysa pag-preserve ng tradition or structure lang. Madalas, mas decentralized din. Okay. Kaya ang tanong, ang simbahan ba natin o personal ministry natin mas nagiging movement o monument? Napakalaking tanong niyan para sa bawat isa sa atin. At dito na papasok yung sabi ng libro na hindi ito basta babasahin lang. Isa itong manual na kailangang ipanalangin, pagbulayan, at isabuhay. Actionable dapat. Oo, kailangan daw ng shift sa pag-iisip mula addition mentality, paano tayo dadami dito, patungo sa multiplication mentality, paano tayo makakapagparami ng disipulo, leader, simbahan na aabot pa sa iba. Parang ang bigat niyan. Mabigat, pero yun daw ang diwa ng Great Commission. Hindi lang go make converts, kundi go make disciples. Teaching them to obey everything. Kasama doon, yung pagtuturo na sila rin ay humayo at gumawa ng disipulo. Multiplication DNA. So, patapos na tayo sa ating pagsisid dito sa From Seed to Harvest. Ano yung pinaka-summary na takeaway na dapat nating tandaan? Para sa akin, yung pinakatumimo, yung diin talaga sa multiplication. Na hindi ito extra lang, kundi nasa puso dapat ng misyon. Core mission. Oo. At kasama nun, yung babala laban sa stagnation. Yung panganib na mas malala para sa oposisyon. Kailangan nating labanan actively yung pagiging kampante. Yakapin yung model na patuloy na nagbubunga. Tama. At siguro, bilang panghuling food for thought para sa iyo na nakikinig, ang hamon dito ay hindi lang technical, hindi lang strategy o method. Mas malalim. Ang tanong, hindi lang paano ka magsisimula ng simbahan, kundi paano ka magiging bahagi or paano makakapag-ambag ang community ninyo sa isang mas malawak na kilusan ng ebanghelyo. Isang movement na hindi lang para ngayon, kundi aabot sa mga susunod na henerasyon. Pangmatagalan. Oo. Naalala ko yung tanong sa dulo ng preface ng libro, parang personal na tanong sa bawat isa.
Handa ng anihin, ngunit hindi nito aanihin ang sarili. Ngayon ang panahon ng pagtatanim. Naghihintay ang anihin. Tutugon ka ba sa tawag? Isang paanyaya na suriin natin ang puso, priorities, at commitment natin sa misyon ni Kristo. Isang napakapanahong tanong para pag-isipan nating lahat. Dito po nagtatapos ang ating paghimay sa mga kaisipan mula sa From Seed to Harvest. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Naway may naiwang mahalagang bini sa iyong isipan at puso.